Pansamantalang inalis sa pwesto ang isang pulis Quezon City na nakagitgitan ng convoy ni Pangulong Noynoy Aquino kaninang umaga. Katwiran ng pulis, hindi daw niya alam na kasama ang Pangulo sa convoy dahil wala itong wangwang. Nakatutok si Mari Zumali. Ang yuping ito sa kaliwang likurang bahagi sa may bumper ng kanyang sasakyan ang inabot ni SPO1 Ricardo Pascua nang makagitgitan niya ang isa sa mga hagad ng Presidential Security Group kaninang umaga. Binabaybay noon ang convoy ni Pangulong Noynoy Aquino ang Commonwealth Avenue sa Quezon City. Base sa paunang investigasyon, habang pinaiiwas ng isang hagad ang mga katabing sasakyan ng Presidential Convoy, tsaka nito nakagitgitan at saka nakasagian ang sasakyan naman ni SPO1 Pascua kaya't nawala ng balanse ang hagad. Papasok daw si SPO1 Pascua sa kanyang opisina sa QCPD Station 4 sa Novaliches at di napansin ang convoy ng Pangulo. Hindi ko naman alam yun. Wala naman ako nakikita mga blinkers. Hindi ko naman nakita ako si Presidente na naandun na nasa likod siya. Sabi ko, kasalanan ko kako. Standard operating procedure na kapag dumadaan ang presidential convoy ay kailangan itong pagbigyan at paunahin gaya na lamang ng mga ambulansya at bumbero. Isa ito sa mga pribilehiyo na ibinibigay sa Pangulo para na rin masiguro ang kanyang kaligtasan pag siya ay nasa daan. Seguridad nung buhay ng ating presidente kasi po siya ang nagdadala ng buong bansa at ng tao natin. So, pinoprotektahan po natin sila. Nirelieve na muna si Pascua sa kanyang pwesto sa QCPD Station 4 at pansamantala muna inilipat sa Admin Holding Section ng QCPD habang iniimbestigahan ang pangyayari. The policeman was quite arrogant in insisting that he be allowed to do a U-turn whereas the convoy was already going straight. In fact, we understand that he even showed the badge. I ordered his relief at on the way na siya rito, pina-escortan ko siya kay Colonel Mendoza mismo para mag-conduct tayo ng investigation. Kung mapatunayang may sala, maaari siyang kasuhan. Ang sanction po niyan is grave misconduct for administrative proceedings. Humingi ako ng dispensa. Pinararating ko kay Presidente. Hindi ko alam na dumaan na pala siya. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Inakyat na ng Ombudsman sa Sandigan Bayan ang reklamong pandaramong o plunder laban kay dating Presidente at ngayon Kongresista Gloria Macapagal Arroyo. Kaugnayan sa manoy paglustay sa pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Pero ayon kay Ginang Arroyo, panggigipit lang yan ng kasalukuyang administrasyon. Nakatutok si Pia Arcangel. Kasi documented yan, pati yung checks. Ayon kay Bayan Muna Representative Teddy Casino na isa sa mga unang nag-hire ng reklamo sa Ombudsman, malakas ang pinanghahawakan nilang ebidensya. Unang-una, ang documentary evidence, kung saan nakatala ang paglipat daw ni Nooy PCSO GM Rosario Uriarte na operational funds ng PCSO sa tinatawag na Confidential and Intelligence Fund na aprobado raw ni Nooy Pangulong Gloria Arroyo. Confident kami na malakas ang ebidensya, documented ito. Yung ilang documents, may marginal notes pa nga ni dating Pangulong Arroyo na nagpapakita na talagang nagsabuatan si dating Pangulong Arroyo at ang General Manager ng PCSO sa illegal na pagmamanipula ng charity funds ng PCSO. Di rin daw pwedeng isantabi ang naging testimonya noon ni Uriarte sa Senado. Sa harap ng Blue Ribbon Committee, inamin ni Uriarte na may mahigit 300 milyong pisong pondo ng PCSO na dapat sana'y operational fund na inilipat sa Intelligence Fund. Aprobado rin daw ito ni Arroyo. Ipinagtaka ng mga senador, bakit kailangan ng ganito kalaking halaga ng pera para sa Intelligence Fund ng PCSO, lalo't karamihan sa ito ay ginastos noong 2010, isang election year. Bahagi po nito ang ginamit namin para masugpo ang illegal number game para po dun sa aming small town lottery project. Gumamit kayo ng ganyang kalaking pera for intelligence. Bakit hindi walang action ang gobyerno, there is no one arrested. Ayon kay Casino, malaking hakbang daw ito tungo sa pagpapanagot sa dating Pangulo. Malaking bagay na finally ay nagdesisyon na yung Ombudsman na isampa ang kaso sa Sandigan Bayan. We hope na finally itong kaso ng plunder, yung unang kaso ng plunder laban kay dating Pangulong Arroyo ay magtuloy-tuloy na. Pero ayon sa company Arroyo, isa lang daw itong panggigipit ng Administrasyong Aquino. Dapat daw sinabihan muna sila ng Ombudsman bago ito dinala sa Sandigan Bayan. Saan ka naman nakakita ng kaso na ipa-file lamang hindi dahil matibay ang kaso, kundi upang hindi makapagpiansa ang isang tao? So, very clear, persecution na naman ito.
Bukod kina Arroyo at Uriarte, kinasuhan din ng 8 iba pang opisyal mula sa PCSO at Commission on Audit. Kanina, nag-high na sa Sandigan Bayan si dating PCSO board member Manoling Morato ng motion to suspend proceedings. Sa kanyang statement naman, sinabi niyang wala siyang access sa intelligence fund ng PCSO. Sinisikap pang kunin ng GMA News ang panig ng ibang kinasuhan. PR Kanghel, nakatutok, 24 oras. Chika Minute! Nag-shooting na ulit si Regine Velasquez Alcacid para sa pelikulang Pagtatambalan nila ni Aga Mulak. At dahil kapansin-pansin na rin na ang pagpayat ng Asia Songbird, nagkwento siya tungkol sa diet niya. Makichika kay Kata Bayan. Sa halos 3 taon pamamahinga sa paggawa ng pelikula, balik shooting ang Asia Songbird Regine Velasquez sa kanyang upcoming romantic comedy movie na Of All the Things. Tiyak nakikiligin ng fans dahil balik tambalan sila dito ni Aga Mulak. Nahinto ang shooting ng nasabing pelikula dahil sa pagbubuntis ni Regine kay Baby Nate. Bagaman lumalaki na si Baby Nate, aminado si Regine hirap siyang mawalay at malayo sa anak. Umiyak siya kasi parang marunong na siya humabol eh. Ngayon, parang nagtampo eh. Kasi lagi naman kami magkasama eh. So nanibago siguro siya na nawala ako ng ganong katagal. Good news din sa fans ni Regina simula next month. Balik party Pilipinas na siya. Pero mukha raw matatagalan pa bago magbalik soap si Regine. Ang soap, halos 3-4 times a week akong mag-tape. Tapos talagang sagad-sagaran yun na pag uwi ko, wala na akong energy to take care of my son. So sana wag muna. At least maka 1-year-old man lang si Nate. Kapansin-pansin din ang slim figure na Asia Songbird. 25 pounds kasi ang binagsak ng timbang ni Regine sa loob lang ng 2 buwan. Ano kaya sikreto ni Regine? Ang ginawa ko lang, nag-South Beach lang ako. Walang carbs at all. As in, no bread, no rice, no pasta. Nag-cleansing din ako, yung puro juice lang. Katatibayan updated sa Showbiz Happenings. Mamaya Itbulaga, may Kadabar Kads na sa Indonesia. Tutukan yan. Abangan, pawikang tinatayang 50 taong gulang na at nanganganib ng maubos, nahuli sa Bataan. Dennis Rodman, Scottie Pippen at iba pang NBA stars may laro bukas kasama ang PBA stars. At talagang may pambihirang tumor sa balat. Umaasang gagaling at mahinugbalik ang natatangong kagandahan. Walang patid na pagtutok dito sa 24 oras.